Isa rin ito sa nagustuhan ko dito sa Hong Kong guys, sa pag-apply ko dito sa pagtatrabaho ko dito. Merong day off at nai-enjoy mo syempre ng libre every Sunday kapag hindi ka masyadong nagtitipid dahil medyo mahal din kasi yung pamasahe is napupuntahan mo yung mga tourist spot dito sa Hong Kong ng free. O di ba? Pamasahe lang yun talaga at saka budget mo pang allowance, pang kain. Pero 'di ba, may chance na mapuntahan mo itong mga lugar na ito dito sa Hong Kong na dati nakikita mo lang sa mga video, napapanood mo lang. Ngayon, ikaw na mismo personally nakikita mo siya. At dito nga is sumakay kami dito sa famous na bus na ito na tinatawag na open, ano bang tawag, bus stop open? O ewan ko kung nakalimutan ko. Basta wala siyang bubong guys and mas magandang sakyan daw to sa gabi kasi nga dito sa Hong Kong ang gaganda ng mga building kapag gabi guys, yung mga lights. Excited kami. So sumakay kami mga bandang 4 PM yata to 5 PM so maliwanag pa. Pero okay din naman guys. As in overlooking mo yung mga nagtataasang building dito sa Hong Kong. Marami nga ang nagsasabi na mas maganda talaga dito sa Hong Kong. Huwag ka lang talagang mapunta sa amo na isusumpa mo. Sa bagay, marami din naman nagtitiis dito. Ang iniisip na lang din nila is yung 36K every month na sasahurin nila. Pero at least, 'di ba, every week meron kang isang araw na makakapahinga ka, makakahinga-hinga ka, yung hindi mo iisipin yung araw-araw nagtatrabaho ka, napapagod ka, katulad ng dating pinagtrabahuhan natin. Alam niyo naman kung saan ako nanggaling na halos everyday talaga as in nakakaubos. Nakakaubos ba? Sobrang nakakapagod na stress. Alam mo yon. Dito stress din naman. Kaso nga lang, ayun, iisipin mo na every week is meron kang hinga. Kumbaga, makakahinga ka ng isang araw sa isang linggo. Plus may mga holiday pa. And kung papasukan mo naman yung mga holiday at yung day off mo is meron kang ekstrang bayad. Bukod doon is feeling mo nasa Pilipinas ka lang. Nakita nyo yung maraming tao na yon. Yun itambayan ng mga Pilipino dito guys. Pwede kayong maglatag, pwede magkwentuhan. Para kang nasa Pilipinas lang. Kahit sa mga pagkain, hindi mo masyadong mamimiss dahil kahit saan na mga Filipino store is nandyan lang sa tabi-tabi. Plus Asian country. So hindi nagkakalayo sa mga kultura or sa mga kinalakhan natin sa Pilipinas. Pati kung saan-saan ka magpunta, may makikita ka talaga na Pilipino. At dahil nga 2 taon na tayo dito, sakto October 13 guys, nag 2 years ako dito sa Hong Kong. O diba, ako na talaga yung nagsabi na isang kontrata lang pero ngayon nakapirma na ng pangalawang kontrata. Pero in fairness review lang tayo sa mga nangyari sa atin sa 2 taon na yun. Napatapos-tapos natin yung bahay at nakaraos yung ating motor. Plus, nakabili din tayo ng mga kaunting appliances para sa ating bahay. At syempre, nakaraos yung mga pag-aaral ng mga bata, nakatulong tayo. And feeling ko naging okay-okay din yung pag-apply ko dito sa Hong Kong dahil nag-improve yung ating vlogging sa Facebook. Hindi dito sa YouTube kasi feeling ko napabayaan ko yung YouTube channel ko. Parang nag-focus ako masyado sa Facebook which is ang follower ko doon ay 120,000 na guys. Kaso nga lang, na-demonetize tayo so hindi na ako kumikita sa Facebook kaya hindi na ako masyadong active. So, mabibigyan ko na ulit ng panahon yung pag-YouTube ko guys. Ito palang dinadaanan natin ngayon is tunnel to. So, nung una hindi ko alam na may pagganito pala sa Hong Kong, yung dadaan kayo sa ilalim ng dagat. Meron sila dito guys, underground tunnel. Ang galing 'di ba? Para pumunta ka dun sa kabilang isla. Kasi meron ditong tinatawag na TST or Tsim Sha Tsui. Tapos dito naman sa kabila is Central or yung Hong Kong Island. Oh, ang galing no? Ang galing talaga. Tapos yung mga tulay dito, manghang-mangha ako kung paano ginagawa kasi sobrang lalaki tapos sobrang tataas niya. As in pati mga building. Isa pa lang to sa mga i-share ko sa inyo and more on gagala pa tayo para naman masulit natin yung pag-stay natin dito sa Hong Kong. Syempre pag may budget. Pati ito din, isa din ito guys. Tinatawag ito na Tsim Sha Tsui. Ayan, makikita nyo yung yun lang, hindi ko alam kung anong tawag dyan. At least parang nakapunta na rin kayo dito sa Hong Kong. O, makikita nyo yung mga tourist spot dito. Kaso hindi ko talaga alam kung anong tawag dyan. Tapos ito rin, nagsakay kami ng ferry boat. So, dito guys, alam nyo kung magkano ang pamasahe. Tama ba? $5 or $3. Kalimutan ko na. Tapos yung isa pa na tram, dun pala $3. Itong ferry boat, nakalimutan ko 7 ba o $5. Basta ganun lang, pinakamurang transportation para makapunta ka dun sa kabilang island or yung sinasabi ko sa inyo na Central, ayan, dito sa may Ferris wheel. Central po ito or yung Hong Kong Island. Dito pala sa Ferris wheel, nakasakay na rin ako. $20 ba yung pamasahe o 40? Ayun na naman, nakalimutan na naman.
At na-share ko nga sa inyo dati na bumili tayo ng TV. So, ayun na nagpabili na tayo ng bracket. May nag-comment doon na pwede naman daw sa Shopee. Kaso nga lang, natatakot ako kasi ilang beses na kaming nabudol sa Shopee. Hindi maganda yung na-order namin. So, ang ginawa ni Papa Alden is pumunta sila ng SM nung naka-withdraw siya sa savings namin. Meron kaming card bank na tinatawag doon sa Bicol. So, naka-withdraw siya. So, yun yung pinambili niya ng bracket kasi delikado nasa lapag lang yung TV. So, ang bili niya dyan is 1,900. Ayan, nagagalaw na siya guys. Halimbawa, yung kami sa kusina manonood. So, pwedeng igalaw yung sa TV. And then, pag nasa sala naman kami or nasa kwarto, pwede mong igalaw yung TV. Wow, sa kwarto. So, ayan, dito lang sa sala tsaka kusina. Pwede mo siyang igalaw-galaw. Ayan, maganda rin naman kasi, siya naman ang tumingin. Sabi ko, ikaw na bahala kasi ikaw yung nandyan. Alam mo naman yung matibay sa And binili namin siya sa loob ng SM. So, siguro matibay naman yan kasi nasa 1,000 naman yung presyo. Tapos, ayan, ikabit na nila. O, diba? Ang ganda. 55 inches pala yung TV na binili natin. Samsung. And, ayan, nag-i-enjoy ang batuta, ang mga batuta. Sofa na lang. Ang dami pa. Ang dami pa nating kulang. Hindi pa tayo nakapag-sliding. Wala pang upuan. Dahan-dahan. Dahan-dahan mo tayo. Yung pintuan nga, kung nakikita nyo, sobrang dumi na, di ba? Kasi nga, hindi pa natin yan napapagawa kasi laging nababasa. So, kahit papinturahan natin yung pintuan or magdudumi pa rin. At saka sa Ella, laging sinusulatan. So, ito nga pala yung vlog nila nung nag-SM sila. Hindi pwedeng hindi sasakay sa mga ganito ang ating elapot kapag nagpupunta sila ng SM. Ayan. Hindi nga yan pumasok dahil, ewan ko ba naman sa amin, nursery, ano bang tawag doon, daycare? Daycare pala, hindi nursery. Pareho lang ba yun? Dito kasi sa Hong Kong, grade 1 pa lang, grade 1 pa lang. 1 year old pa lang pumapasok na sila yung parang tinatawag na playgroup. Tapos kapag 3 years old, meron na silang tinatawag na kindergarten 1, kinder 2, kinder 3. Tapos saka pa lang magpa-primary 1. Yung primary 1, tinatawag naman sa atin na grade 1 siguro yon. So tatlong beses ka magki-kinder. Ang tagal. Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3. Ay, Diyos ko. Sa atin, sa Bicol, sa atin pala sa Pilipinas, ayan si Ella. Nursery o daycare yata yun. Tapos, sunod ay magki-kinder. Sunod ay kapag 5 years old na, pwede na grade 1 yata sa atin, no? Ito din pala yung, ito din yung pangit kapag magkakalayo ng edad. Kasi, wala na siyang kasama kapag nag-elementary siya, high school na yung ate niya. Iyon pala yung gusto niya. Nasabi ko na yata sa inyo to. Yung gusto niya, same sila ng school ni ate niya. Gusto niya daw doon din. Wala naman doon, daycare. Sa school ng ate niya kasi grade 1 to grade 6 lang ang meron doon tsaka kinder. Ayun, hindi tuloy sila magkasama. Hindi sila magkakasama kasi graduation na ni ate niya sa April next year. Tapos siya nursery pa lang nun or kinder. At nga pala guys, ang uwi ko ay December. Hindi ko muna sabihin yung date. Tapos, ganito yung plano. 'Di ba bababa ako ng airport ng madaling araw ang dating ko sa Pilipinas. Tapos magpapasundo na lang ako sa kanila. Kasi gagala kami ng Manila Ocean Park. Igagala ko tong mga bata. So mag-stay kami doon. Saan kaya may magandang hotel na pwedeng tuluyan na mura lang guys? Kasi mag-stay kami ng 2 days sa Maynila. Yung pang family na sana. Sabi nila Sogo daw or marami akong tiningnan na ibubook na ang mga presyo niya 2,500 to 3,500 ang per night or per day. So kayo ba sa mga nanonood, meron ba kayong alam na mura-mura or pwedeng maganda na parang staycation, uso daw yun ngayon, staycation na tinatawag. So baka meron kayong alam guys kasi gusto ko muna silang ipasyal sa Maynila, mag-MOA daw, Manila Ocean Park, yung ma-experience man lang ba nila. Natuwa nga ako natuwa ako kasi dating plano ko hindi na ako magpapasundo, diretso na ako na uwing Pilipinas, ayan, connecting flight. Kaso iniisip ko, ang tagal nung connecting flight papuntang Bicol na nabook nila. So, kinancel na lang yon. So, ang gagawin na lang, magbiyahe na lang sana ako ng bus. Kaso natakot naman ako kasi madaling araw. So, ang sabi ko kay Papa Alden, sunduin niya na lang ako. Ang nangyari, sabi niya, mag-stay na daw kami sa Maynila. Ayun, sabi ko, sige, stay na lang tayo Maynila, mamasyal din tayo dun tuloy. So, ayun na, nag-come up na kami sa plano na mag-Ocean Park na lang, isama yung mga bata, kahit 2 gabi doon, ganyan.
So, ayan. Ang ticket pa naman sa Manila Ocean Park, guys, nasa 680 ang isa. So, hindi ko lang alam si Ella kung meron ng bayad. I-check pa natin yung 3 years old kung meron ng bayad pagpasok ng Manila Ocean Park. Pero sino yung naka-experience sa inyo sa Maynila? Baka may alam kayo na mga ganito, yung sabi nila Airbnb, wala akong ka-idea. First time namin to na magganitong mag-hotel. So ayan, excited na ngang umuwi, excited na rin si Ella, excited na rin ang bulsa. So sigurado ang gastos nito, pero okay lang. Kasama naman mga anong tawag nga doon, yung once in a lifetime na experience kasama yung mga bata, 'di ba? Manila Ocean Park. Kahit ako hindi pa ako nakakapunta doon, promise. Pati Luneta, pati ang MOA napuntahan ko na. So ayun. Comment down guys, baka may mga alam kayo sa mga ganito. Kung ano-ano na yung naikwento ko sa inyo, itong mga video pala ipinasa ni Papa Alden para daw may pang vlog ako sa inyo. Ay, maingay na dito. Sige na. Saka na ulit at magsusundo ako ng alaga ko. Maingay na yung mga bata dito sa labas habang nakapila ako, nagvo-voice over tayo. Yun lang. Don't forget to like and share and follow.